Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Erica. Isang tambalanista na may matinding lungkot na dinadala. Naisipan kong sumulat sa inyo para ilabas ang lahat ng bigat sa puso ko. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam ko. Lumuwag, makahinga ako kahit sandali lang. Ganito kasi tambalan. Nabuntis ako nang hindi inaasahan. Sabi ko sa tatay ng anak ko, wag niya akong pakasalan dahil buntis ako, kung hindi dahil mahal niya ako. Mahal daw niya ako kaya nagpakasal kami. Yung pala ang totoo, napilitan lang siya. Obvious naman kasi kahit anong okasyon ng dumaan, birthday ko, anniversary namin, nakakalimutan niya. Nung mga anak ako, inalagaan naman niya ako pero sandali lang. Nung nakita niyang kaya ko na, nagbabad na siya sa barkada. Dinadalhan na lang niya ako ng pagkain sa kwarto parang preso. Ang kasabay niyang kumain yung barkada niya. Wala siyang narinig sa akin. Hindi ko na lang siya pinapansin. Sa halip na kausapin ako at alamin kung ano ang ikinasasama ng loob ko, dinala niya pa ako sa ospital at sinabing may postpartum depression daw ako. Kung dati, emotionally niya lang akong sinasaktan, humantong na sa pisikal. Wala akong pinagsabihan kasi ayoko masira siya. Isang beses nalilate lang ako ng uwi, galing sa trabaho. Nag-alsa balutan agad siya at lumipat sa kabilang kwarto. Hindi na namin siya katabi sa pagtulog. Bigla, parang nawala na ako ng karapatan sa kanya. Hinayaan ko na lang pero pinakiusapang makipag-bonding naman siya sa anak namin bago matulog. Hindi niya pinagbigyan ang hiling ko. Dumating na sa punto na pinapili ko siya kung kami ba ng anak niya o ang barkada niya. Pinili niya ang barkada kasi nakikinig daw sila sa problema niya. Alam ko naman na naging madali sa kanya na isang tabi kaming mag-ina kasi may babae siyang pinupuntahan. Katsyat niya na yon dati. Minsan katabi pa ako. Katulad ng maraming bagay, pinalampas ko na lang din kasi Take 2. Katulad ng maraming bagay, pinalagpas ko na lang din kasi ikakagalit niya lang kapag pinansin ko. Tambalan 2 taon na kaming hiwalay. Ang nakakainis, siya pa din ang laman ng puso at isip ko. Siya pa din yung gusto kong sabihan ng mga problema ko, ng mga tagumpay ko sa laban ng buhay, ng mga pangarap ko at ng mga chismis na nasasagap ko sa kanto. Malapit na ako maging guro. Sana kasama namin siyang nagse-celebrate. Sana nakikita niya kung paano lumaki ang anak namin. Sana naririnig niya kapag tinatawag siya nito. Sana maisip niyang magpakalalaki at ipaglaban kami. Sana habang may panahon pa. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Malaking tulong sa akin na mailabas ang saloobin ko sa pamamagitan ng pagsulat sa inyo. Ang inyong tambalanista, Erica. Hello sa'yo, Erica. So 2 years nang wala si jowa, pero ikaw ay umaasa pa din. Wala namang masama sa umaasa po tayo. Kaya lang sometimes, yung hope, yung pag-asa, minsan minsan nakakapahamak din yan eh. In a way. Minsan hindi kayo bati niyan. Oo. Kasi yung hope na yan, yung pag-asa na yan, lalong-lalo na kung medyo alam mo na sa sarili mo na wala na talaga,
Yun yung nagbibigay sa'yo ng ano, yan yung tinatawag na false hopes. Yan yung tinatawag na, basta mali, hindi na siya healthy para sa'yo. Kasi hindi pa man kayo naghihiwalay, ganyan na siya sa'yo eh. Tapos napatunayan pa nung talaga namang 2 years na siyang wala sa piling mo, 'di ba? Sabi daw nila partner, yung heartbreak katulad ng naranasan nitong si Erica. Ang heartbreak daw ay parehas lang daw ng yung heart, 'di ba? Kunyari merong kakakilalang addict o kaya yung mga addict, yung mga durugista, may kakilala po ba kayo? Kung wala, hindi kayo kasali sa usapan. edi wala kayong kakilala, 'di ba? Hindi, at one point in our lives, we know of somebody o kaya kakilala na naikwento sa atin at isa sa pinakamahirap sa kanila is withdrawal. Kung hindi na addict, kung ano mang bisyo. 'Di ba? Ang pinakamahirap, kunyari, meron kang kakilala na talaga namang ang lakas manigarilyo, ang lakas mga inom, ganyan. Ang pinakamahirap po talaga doon is the withdrawal. Ibig sabihin, yung pag ititigil mo na. Kasi nakakapraning daw yan eh. As in, basta nakakabaliw na hindi mo maintindihan, 'di ba? Kaya anong ginagawa? Nagpaparehab. O kaya, may mga kilala tayo na nung nag-withdraw sila mula sa isang masamang bisyo, anong ginagawa nila? Bigla silang... Na-bankrupt sila. Oo, na-bankrupt din. 'Di ba? Bigla na lang silang naghanap ng ibang pagkakaabalahan. Ibang withdraw pala. Oh. Yung durugista, nag-withdraw. Saan niya nakuha? Hindi, 'di ba? Parang gano'n. Minsan may ayun tuloy nawala. Paliwanag mo ngayon. Ayusin mo Yung kausap mo ng Google lang. Paliwanag mo tuloy yung sinasabi ko. Itawid mo ngayon, partner Kakilala mo nag-withdraw na. Tapos ano nangyari nun? Wala. Na-bankrupt. Wala. Masama loob ni Erica. Tapos nagjo-joke ka pa. Charot. Minsan may mga gano'n, no? Kung kailan masama yung loob mo, tapos may nagjo-joke, nakakainis yung nagjo-joke. Pero minsan naman, nakakatuwa yung nagjo-joke. Oo diba? naman. Diba may mga ganong pagkakataon? Diba? Tsaka huwag mo mamasamain yun. Kasi ang intention ng taong yun, magpatawa. is to uplift your emotions. Sa pagbibigay ng ngiti sa yung mukha. Kaya lang hindi naman sa lahat ng oras may intindihan yun nung nagdaramdam eh. Kasi maiisip din nung nagdaramdam, apaka-insensitive naman ito. Ang tindi na nga nung pinagdadaanan ko, nakukuha niya pang mag-joke sa tabi ko, diba? Pero minsan yun nga, helpful naman. Parang, thank you kasi pinatawa mo ko sa gitna ng pinagdadaanan ko. Napangiti mo ako kahit papano. Ganyan, 'di ba? So, may yan yung gusto nating sabihin sa iyo, Erica, na pagka meron kang pinagdadaanan na matinding heartbreak, which is this, sabi nga daw nila, parehas lang daw yan ng withdrawal syndrome ng mga nag-a-addict o kaya may matinding bisyo. Natandaan ko, hindi naman ako nag-a-addict dati, pero natandaan ko yung nalala ko experience ko dati. Kaya nga clarify ko eh. Yung sa pagyoyosi, ang pinakamahirap is letting it go eh. Lalong-lalo na kung sanay ka pagising, pagsakay sa sasakyan. Sanay ka na parte siya ng buhay mo. Ang pinakamahirap, yung isang araw, biglang mo siyang i-let go. So, ang nangyari sa akin, partner, natandaan ko lumobo talaga ako. Naging akong from plastic balloon to hot air balloon. From Nicole Ayala to Super Ferry. Natandaan ko tumaba. Nag-join na po siya taon-taon noon sa Pampanga. Bilang hot air balloon. Ganon kasi lumaki talaga ako. Ako na talagang kinukuha ang pabigat kapag may bagyo. Ganon. So tumaba ako. Bakit? Kasi nga pinakamahirap yung pag-withdraw na sanay ako na may hawak na yosi at may nakasubong yosi na parang feeling ko pag wala yun, 'di ba? So kaya ako naging from Nicole Ayala to Super Ferry real quick. Kasi ang pang-compensate ko doon, kakain ako. So, kumain ako ng kumain, ganyan. So, ang ending, yun nga, hot air balloon, correct? Hot air balloon. So, ganun din kapag meron kang pinagdadaanan na heartbreak. Ang hirap talaga niyan. Katulad niya, nakikita natin si Erica, partner, no, na sana siya pa rin, sana nakikita niya yung anak ko. Yung parang, sana siya pa rin yung chichismisan, ganun. Kasi nga, parehas daw ang sabi ang scientific explanation, partner. Malalim. Yung parehas na hormone or parehas na part ng brain natin, ng durugista versus yung heartbreak,
parehas. Parang ganun, parang withdrawal syndrome mula sa nagda-drugs o kaya sa isang bisyo at yung nag-heartbreak, parehas. So, ibig sabihin, ganun siya kahirap, hindi siya ka-serious at hindi siya madali. At kung i-feed mo siya pa rin ng sana siya pa rin, sana, yung puro ka imagine, puro ka na siya pa rin kahit wala na talaga, hindi siya nakakatulong sa'yo. Nakakadagdag siya ng stress. So ang kailangan mo talagang gawin is talagang to totally try to let it go or maghahanap ka ng ibang pwedeng pagkabalingan para hindi ka bumalik dun sa bisyo mo na yun. Parang ganun. 'Di ba? Kasi wala namang masama sa hope. Gusto naman natin yun. Kaya lang, wala lang. Basta sa kwento mo syempre, kwento mo to. Syempre, ikaw yung bida dito, di ba? Base sa kwento mo talagang may emotional na damage, may physical na abuse, may pagpili na siya ng ibang tao, may 2 years nang nakalipas. So ano pa ba ang paliwanag na pwedeng ibigay sa'yo para tanggapin na talagang sadyang siya naka-move on na ikaw hindi pa. 'Di ba? Na pwede ba i-focus na tayo dun sa anak mo kasi madami naman akong kakilala partner na single dads and single moms na they're doing a great job. Ang bongga-bongga ng role na ginagawa nila at ginagampanan at nakakayanan nila. Baka pwedeng ganun na tayo. Kasi madami ng indikasyon na piliin mo naman yung sarili mo tsaka yung anak mo. Sarili mo naman, ganun. Oo, baka naman ikaw na kasi tingnan mo ang saya niya na sa piling ng iba tapos nandun ka pa rin. Parang luging-lugi friend. Totoo diba? Yung lugi. oras, Oo. panahon. Correct. Yung ganda, nakakaubos ng ganda. Yan yung asa ka ng asa tapos wala naman. Tingnan mo yung mga umaasa mga babae. Diba? Natuyot. Nakakaubos kasi ng ganda. Ganun naman talaga Paano ka mag-grow? Kapag hindi ka diniligan. Oo, diba? Sana naman papunta so this time, diba? Ang didiligan mo, sarili mo. Diba? Yan. Focus on yourself. Hindi mo kailangan ng ibang tao para diligan ng sarili mo. Tama. Diba? Kasi minsan ganyan Ay, nako guys, I'm so tuyot. Kailangan ko na ng dilig. Diba? Kailangan ibang tao. Diba? Hindi ba pwedeng... sarili mo, nabuhay ka nga ng masaya nung kahit wala siya Diba? Although madaming possibilities, mag-isang option yun. Isang option lang. Kasi ako lang, ang sa akin lang partner, base lang kasi dito. Yes. Base sa kwento mo. Base sa kwento, hindi namin alam kung ano yung kabilang story kasi talaga Lahat naman ng lahat naman kwento, merong iba't ibang sides. Octagon sila, 8 sides. Ganon. Hindi, nonagon na ngayon. 9 sides, taray. Ang daming chismosa. Ang daming sides. Ganun na siya. So, ikaw nakakaalam talaga ng lahat ng detalye ng kwento mo. Ito'y maaaring summary lang na pinagkasya natin sa ilang minuto para maikwento mo lahat. Pero yung kada detalye nito, ikaw lang ang nakakaalam at yung asawa mo o yung jowa mo. So ang impression namin talaga napakasama ng tao. 'Di ba kasi wala kang kinuwentong maganda tungkol sa kanya Pero hindi ako naniniwala na puro kasamaan ang taglay ng isang tao. Meron kang maraming kang hindi na ikwentong maganda tungkol sa kanya. At ikaw lang ang nakakaalam nun. Kaya nga wala kang kwentong maganda Kaya nga kung magbabase lang din sa kwento mo, sobrang victim ka talaga dito. So, at mananatili kang victim kung hanggang ngayon kahit naka-move on na siya, nandyan ka pa rin sa sitwasyon na yan. Kaya nga ang pinaka-seryosong advice is diligan mo yung sarili mo, 'di ba? Hindi mo kailangan ibang tao para mandilig sa natutuyo mo ng damdamin, di ba? Para hindi ka mag-grow. So self-love. Yes, mag-grow ka rin kahit wala nagdidilig na iba. At syempre mag-grow ka with God. Ganyan, di ba? Yun. Kasi nga, base sa kwento mo, yan lahat. Correct. So again, maraming detalye na ikaw lang ang nakakaalam. So yung mga possibilities sa sinasabi namin, depende sa detalye na alam mo. Malay mo, di ba mabait naman pala yung tao? Hindi ka naman may in love sa kanya kung talagang pangit yung ugali niya Meron namang, may kabaitan yan for sure. Meron niyang nakainlaban mo. Oo, may nagustuhan ka sa kanya. And yung mga possibilities sa sinasabi natin, malay mo, magbago ang ihip ng hangin, makita mo lahat ng kabutihan niya. Siya naman, ma-highlight niya sa'yo yung kabutihan niya. Kasi lahat naman ng tao may pagkakataon na magbago. Diba? To prove themselves. Pasensya ka na, babawi ako sa'yo. Ito yung gagawin ko, promise this time, aalagaan na kita at gagampanan ko ang role ko bilang asawa. Hindi natin alam, posibleng mangyari yon. Wala namang imposible. Yes, those are the possibilities. Kaya hanggang ngayon, di ba, partner, umaasa siya. Diba? Kasi nga may alam ka May alam ka na hindi namin alam. Truth. Meron kang hindi na-splok sa amin na parang feeling mo,
may kailangan lang i-ignite dun sa spark na yun, Oo. babalik siya sa'yo. May Totoo yun. ganun. Kasi kung totally napakasama niyang tao, Hindi ganito yung tonong sana ka ng sana. yes, hindi ka mag-aasam na bumalik siya sa'yo. Diba? Kasi may missing pieces na sa kwento mo. Bakit gusto mo pa rin siyang makita? Anong Kung alam mo sa meron? sarili mo pangit ang ugali niya. Kung alam mo sa sarili mo na masama siyang tao. Diba? Walang kasabik-sabik sa ganung klaseng tao. Pero meron kaming hindi alam. Ano yun? At yun ikaw ang nakakaalam. Splok mo naman. Share naman Gusto dyan. namin malaman ni Kuya Michael Dinglasan. Oo. Yung Grab driver na nakatutok sa atin ngayon. Kuya Michael Dinglasan, di ba gusto mo malaman? Ano ba yung ano? Ano bang meron dun sa asawa ni Erica? Bakit si Erica Diba? asang-asa pa rin? Masyado bang... Yung basta hindi na splinok eh, no? Sana mas splok sa atin Kasi para... yun yung malinaw dun eh. Yun yung, hindi malinaw. I mean, yun yung impression namin. Kung pangit talaga yung ugali ng taong yun, di ba kung kunyari, ikaw, partner, alam kung pangit ang ugali mo, hindi na kita babalikan. Pero dahil... wala na akong space sa nakikita puso kahit ko. ano. Oo. At nangyayari talaga yun ha. Oo. Meron talagang gano'n na zero. Kaya lang, ano ito? Pero bakit may space ka pa sa puso ko Pero- na hindi kita ma-let go basta-basta? Pero posible din partner na hindi naman talaga because of the guy or because of the husband. Kaya siya umaasa. Because of feeling niya, si guy lang yung pwedeng magmahal sa kanya ng ganun. Ay, maling thinking Oo, yun. yung insecurity, yung insecurity na wala namang ibang pwedeng magbigay sa akin ng pagmamahal na matindi niya. o kundi siya lang. Hindi, yun po ay hindi totoo. Yes, Yan, ididikdik diba? namin sa'yo. Hindi, Oo, hindi yan lang totoo. siya yung taong pwede magpa-experience sa'yo ng ganon. Marami pang iba dyan. Oo. Ganon. Ang dami pang kwento dito sa isplok mo na sa amin ha para mas maintindihan namin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO. Yan. Bakit ka asang-asa? Ano pang meron? Yun, kasi yun yung isa pang factor doon, partner, diba? Madami kasing gano'n na, bakit pa siya umaasa? Alam mo namang masama, di ba? Ang kwento tungkol sa kanya na hindi maganda, ganito siya. Oo. Abuso So, siya. dalawa yung factors, yung sinabi mo nga, partner, na baka meron, hindi mo sinabi sa amin kung ano ba itong nakikita mo sa kanya na feeling mo pwede pang in a snap of a finger. Mag-repair ng lahat. Pwedeng mag-repair ng lahat. Yun yung una. Or pangalawa, yung may ganun tayong feeling kasi minsan na ang pwede lang magmahal sa atin ng ganun ay itong lalaking to. Siya lang yung nakakaintindi sa'yo. Siya yung naging tatay ng anak ko. So, ibig sabihin, yung mga ganun. Pero sa totoo lang, 'di ba? Meron ding ibang pwedeng magmahal sa iyo at na masigit pa. Na masigit pa at pag nahigitan yung pagmamahal, marirealize mo, ay ganito pala yung pagmamahal. Totoo. Ganito pala dapat yung feeling. So bakit ko 'to sinasabi, partner? Kasi naranasan ko na yan dati na na parang asang-asa ako tapos bukod sa asang-asa, may feeling ako na siya lang yung pwede magbigay sa akin ng ganun. Siya lang yung kaya kanya mo lang matitikman Oo. yung natikman mong sarap. Correct, ganon. diba? Tapos nung may natikman akong iba, marirealize ko, ito pala yung mas masarap na ulam, diba? Yung bang May ganun. ibang putahe pa lang mas masarap pa kaysa sa kanya. Ganon. Sa true. Ganun. So ikaw nakakaalam, ikaw yung makakatansya. Maraming detalye kasi minsan pag nadinig mo talaga yung isang part kwento lang. Which is itong sinabi niya, ako sa akin yung hope na nandyan sa puso mo parang na siya medyo lost na siya. Medyo lost cause yung ginagawa mo kung magbabase lang talaga ako dun sa part ng kwento. Pero yun, ikaw naman talaga ang mas nakakaalam. Puro kasiraan yung kinuwento mo. Oo, ganito siya, ganyan siya. Pero gusto mo naman siya makita. Diba? Loves mo naman. Gusto mo siyang bumalik sa'yo. Yan So talagang- meron siyang something na in love pa rin. Hindi siya masamang tao, in other words. Diba? Nakagaya ng kinikwento mo sa amin. Diba? Basta ikaw ang nakakaalam niyan. Correct. Okay, Docs? Mabuti pa, magpaka-busy ka muna sa ibang bagay. Mag-download ka ng Arena Plus app. Yan. maganda yan. Pwede mong i-download yung Arena Plus app dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ito po ay tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Tama ba, partner? Yes, malilibang ka dyan. Di Sa ba true. makakalimutan mo yung jowa mo? Correct! Nagbigay ng matinding pain sa Oo, ang
astig pa sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pa maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto at always updated. Kasama ang mga exciting games katulad ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Gusto mo yun? Ba't hindi ko makita yun? Oh, at ito pa, partner. Hindi mo ba makita yung kaka-download lang natin ng Arena Plus app eh? Ayan, nakita mo na. Oh, Yes. 'di ba? License pa yan mga kabisyo ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. Kaya Erica, mag-download ka na. Tama ka dyan, kabisyo. Ito pa, binibida ng tambalan na alam mo ba na pwede mong masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties sa kanilang web-based or mobile applications gamit lang ang inyong mobile device? Oh. O diba, high-tech na high-tech. Correct. All-in-one na, anytime, anywhere pa. At syempre, yung mga endorsers, official endorsers ng Arena Plus, ang kaastigmos na Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA, Scottie Thompson. At syempre, ang Pinoy pride na umaariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson, endorser din. Oh, tapos halina sa Arena, performed by the one and only Glock 9. Yan yung official jingle ng Arena Plus. Kaya naman, download Arena Plus app now in App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. So yan yung sinasabi ko, partner, na kapag ka, ikaw ay addict, ang kailangan mo magparehab para totally ma-let go mo na. Hindi mo pwedeng balikan ulit. Kasi pag binabalikan mo ulit, yung memories mo habang nagdudurugista ka, yung mga kapwa mong durugista, yung mga ganyan ba yung hope, hindi ka talaga gagaling. So parang katulad ng heartbreak, pag paulit, gets natin, of course, part yan ng proseso. Pero kung ang tagal na nandun ka pa rin sa stage na anong tawag dito, yung memories ninyo together, sana ganito. Hindi mo yung tinutulungan yung sarili mo. Hindi, pag yun. Walang nahayaan mong lulong. Correct. Lulong. Dahil dyan, dahil parehas kayo dahil nalululong ka, hindi ka talaga maalis dun sa addiction mo sa kanya. Ganun. So, anong rehab ang kailangan mong gawin? Diba? Kaya nga, yun yung sasabihin ko sana kanina, partner. Kaya yung mga iba, diba, biglang nung broken hearted, biglang naging athletic, kasi may naghanap sila ng ibang outlet, biglang natutong mag-bake kasi naghanap sila ng ibang outlet. Yun yung mga tulong sa sarili. O, tulad niyan, download ng Arena Plus app, nood ng sports games, ganon. Dapat kasi gamitin natin yung salitang paninindigan. Kung mag-decide ka na ayaw mo na sa relasyon yan, panindigan mo. Kasi pag pinaninindigan mo ang sinasabi mo, mas madali ka makaka-move on. Yes. Mas madali ka makaka-forward. This time kasi nagdadalawang isip ka pa eh. Mag-move on ba ako, makipagbalikan sa kanya? 'Di ba? Hindi ka makapag-decide ng maayos. Kung malinaw sa sarili mo na ayaw mo na talaga sa kanya kasi pangit nga ang ugali niya, nananakit siya ng tao, 'di ba? 1 linggo pa lang naka-move on ka na at sasabihin mo, "Hay, salamat, umalis na siya sa buhay ko." Pero bakit 2 taon na yung nakalipas, hindi ka pa rin maka-move on? Yan. Diba? Yun yung tanong doon eh. Hindi malinaw sa sarili mo, hindi mo pa napaninindigan yung pakikipaghiwalay mo sa kanya. Nilalagay mo pa rin ng puwang sa puso mo. Again, kung malinaw sa'yo, halimbawa, yun nga, kung addiction yung pag-uusapan natin dito, kung alam mo na malinaw, di ba, malinaw sa sarili mo na nalululong ka na dyan, alam mo na agad ang gagawin. Yes. Mabilis yung paghahanap ng rehab. Kung paano. Oo, inaalaw mo yung sarili mo eh. Di ba? Na to cling on your past. Parang, paano ka makaka-move on yan? So, hindi ka nga nakakapag-decide na maayos. Yes. Kumbaga nagtsatsa ka, urong sulong. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ang dami mong sinasabing hindi maganda pero yung puso mo kinakabig mo naman. So kaya ang prayer dapat para sa iyo is the prayer for you to decide properly and na mapaninindigan mo yung decision niyan. Yung parang hindi na ako, no looking back. Ayoko na. Pag sinabi kong ayoko na, ayoko na. Pag sinabi kong mag-move forward na ako at magde-decide na akong maging isang bumbero. Ay, single mom pala. Okay, ganun. Ha? O, salamat sa iyo, Erica, for sharing your story. Ingat ka palagi and we hope na next time na sumulat ka sa amin, good news naman. Yes, be strong. Yes, keep the faith. Bye-bye.